Nandito na pala kami sa simbahan kung saan ikakasal yung pinsan ng aking asawa at si Inday na pala is bitbit siya ng kanyang tito Nikolay. At kung papansin niyo yung simbahan nila is iba sa simbahan namin kasi nga may halo na dito na Moldovan. Tapos yung simbahan na ito pala is malapit lang sa bahay ng pinsan ng aking asawa. At yung mga tao na pumapasok sa simbahan ay a-attend yan sila sa kasalan. At nandito na pala kami sa may loob. Tapos yung pare is nagsusulat na ng pangalan ng ikakasal. At kung papansin ninyo is wala rin silang ka-decoration sa loob ng simbahan. Plain lang talaga. Tapos super ganda rin ng simbahan na ito. At marami ding nakaukit na mga saints sa dingding, sa harapan, kahit sa itaas ng simbahan or sa kanyang kisame. Nakaka-proud talaga itong si Indayana kasi hindi talaga siya umiyak na nasa loob siya ng simbahan. Nagmamasid lang talaga siya sa mga pangyayari o mga kaganapan sa loob. Pero nagpalit kami ng area ni Indayana. Dito kami sa may pintuan dapit kay perti kainit kidya sa sulod. Mabilis lang pala yung misa nila sa kanilang simbahan kaya agad kami na bumalik dito sa bahay at tingnan nyo naman biglang nag-iba yung weather. Meron ngang kasabihan diba sa atin na kapag umulan sa araw ng kasal mo is swerte yan. Of course, hindi mawawala yung kanilang pa-offer na matatamis na cake, juice, saka wine sa mga bisita na bumalik dito sa kanilang bahay at binubuhat na nga ng groom yung kanyang bride papasok doon sa bahay kasi meron pa silang photoshoot and I think isa rin ito sa kanilang tradisyon na dapat buhatin ng groom yung kanyang bride. Pero nang kinasal kami ng aking asawa before is wala kaming paganito kasi hindi naman ako magbuhat ng aking asawa. You know why? Kasi nga grabe yung aking pagkataba. At pauwi na pala kami sa aming room. Magpapahinga lang kami ng 30 minutes at pupunta na kami sa kanilang reception. And charan, nandito na pala kami sa aming reception. Ay, sa kanilang reception pala. At super ganda diba ng kanilang place. At yung aming mga ka-table pala, ito yung aking pamilya dito sa Romania. Isang table lang kami lahat at minsan lang talaga kami magsama-sama sa isang party. Simula na nga yung kanilang party at unang sumayaw dyan is yung bagong kasal kasama yung kanilang ninang at ninong. Super ganda ng kanilang place. Tapos very organized pa yung mga waiter dito. May kinuha din pala sila dyang singer para kumanta sa kanila habang sila ay nagsasayaw. Tapos si Indayana is ginahili-hili ko kay nagapatuyo siya. Yung kausap ko pala dyan na babae, yan ay kapatid ng bride. At ito na nga yung inihintay ng lahat, yung pag-open ng dance. Kasi lahat yan pwedeng sumayaw. Alam nyo naman yung mga Romanian is mahilig talaga yan sila sumayaw. Especially sa mga ganitong party ng kasalan, tsaka birthday. Tapos super sarap din ng pagkain na inihain nila sa kanilang party. At hindi ko talaga inaasahan na sumayaw yung aking asawa. Nakikita nyo ba siya? Yan siya! Sumayaw siya dyan kasama of course yung mga kapamilya namin at yung iba pang mga bisita na dumalo nga sa kasal ng kanyang pinsan. Pero yung asawa ko is hindi mo talaga to siya mapapasayaw ng ganito. Pero hindi naman siya sumasayaw para lang naman na siya nagatintin-tintin samtang nagasaot. Sa ibang party kasi na pinupuntahan namin is hindi talaga yan sumasayaw yung aking asawa. At kung magtatanong kayo kung sumayaw ako dyan kasama si Indayana, yes. Kaso nga lang is hindi kami na-videohan ng aming tatay.